Maraming salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Right, bilang mga Kristiyano ay nakita po natin paano ang isang makasalanan ay nagawang tama o makatwiran sa harapan ng isang banal na Diyos. Right? Paano ang isang makasalanan ay nagiging tama sa harap ng isang banal na Diyos. At ito po ay napakahalagang tanong na dapat po natin itanong ng bawat isa. Makikita po natin ang kasagutan ng tanong na ito sa pamamagitan ng ating teksto na binasa kung saan ay nakasandig o naka-forma sa katotohanan ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan ang sinasabi ng ating teksto sa hapong pong ito. That's why Paul explained that justification or ang katwiran ay isang biyaya ng Diyos o akto ng Diyos na kung saan idinideklara po niya ang isang makasalanan ay naging makatwiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Tatanggap po natin ang isang katwiran sa harapan ng Diyos kapag ang isang makasalanan katulad po natin ay magsisi at humingi ng kapatawaran at manampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Hindi po ito kung saan ay na-achieve po natin. Hindi yung mga bagay na mga ginagawa po natin, kundi ito po ay entirely rooted sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala pong may pagmamalaki nino man ang bawat isa po sa atin. Kaya hindi mo pwedeng pagmalaki kung saan ikaw ay sinasabi mo naging mabuti naman o ano man ang ginagawa mo sa lipunan o ambag sa lipunan, ay hindi po yan ang nagsasabi na ikaw ay magiging tama sa harapan ng Diyos. Hindi ang tanging pananampalataya at paniniwala na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang katwiran ay hindi lamang po ito konsepto ng isang pag-aaral. It's not a theological concept. Hindi ito po ay isang kapangyarihan na kung saan mayroong nagbago sa buhay ng isang tao. Hindi ito pinagdidebatihan ng mga matatalinong mga Kristiyano o mga scholar, kundi ito ay isang bagay na merong nangyari at merong pagbabago sa buhay ng isang tao at iyan ay nakita mo sa sarili mo sa mga nakaranas ng pagtitiwala kay Kristo. Merong pagbabago na naganap sa kanyang buhay. At yan ay nakita po natin sa ating mga buhay. At kung paano tayo makipag-relate sa iba at kung paano natin maintindihan ang batas ng Diyos. That's why Romans chapter 3 verse 27 to 31 ay sinasabi ni Paul na dapat lakaran po natin those practical implication of justification by faith. Ibig lang sabihin, pagka-duwatig ng katwiran. Okay? Ibig lang sabihin, implikasyon
ng katwiran na meron tayo at ano ang nangyari sa atin, sa ating pananampalataya. Right? Bagamat maaaring naghahanap po tayo ng ibang magbabago pa sa buhay po natin, pero ang katotohanan, ikaw ay nasa tamang landas o tamang sitwasyon sa harapan po ng Diyos. Kaya tignan po natin, bagamat ito po ay isang doktrina na kung saan ay niyayakap ng mga matatalinong mga Kristiyano. Bakit matatalinong Kristiyano? Because they study, pinag-aralan maigi po ito. Ito po ay nagbigay sa kanila, naging sandigan po nila because this is a doctrine. No? Turo po ito ng Biblia. Makikita ang isang tao, isang Kristiyano, ang kaganapan ng mga bagay po ito sa kanya. No? Kung ano ang nangyayari sa iyo about your attitude towards others. Diba? May mga nabago sa atin. Right? Dati sa kang sarcastic sa isang kaluluwa na makasalanan. Dati galit po tayo, but now, may iba ang attitude po natin. No? May nagbago sa ating mga sarili. Pangalawa, yung ating pananaw sa mga ibang bagay pa. Sa lahat, ang ating relasyon sa batas ng Diyos. That's why ang katwiran, sinasabi po ng verse 27, 28, ang katwiran ay pinahihiniwalay ang kayabangan. Katwiran, ibig lang sabihin, sometimes kasi pinagyayabang ng isang Kristiyano because what he has done or what he has done, diba? Kaya ako nakuha ang justification na to because I read it, na gawa ko ang mga batas ng Diyos. Alam natin, ang batas ng Diyos, it's the 10 Commandments, ay hindi ito nagbibigay ng kaligtasan, kundi ito ay tumutulong po sa atin para ang buhay po natin ay magiging makatwiran, masaya. Right? Kaya sometimes yan po yung pinagmamalaki ng iba. Kaya ang katwiran ay talagang hinihiwalay niya ang kayabangan. That's why Paul begins with a probing question. Pinatunayan po niya sa pamamagitan ng tanong. Kaya sabi ni Paul, where then is boasting? Nasaan na ngayon ang pagmamayabang? Sinasabi po ng verse 27. Okay? Bagamat ang kanyang answer, it is an emphatic answer. It is excluded. Sabi po niya, it is excluded. In verse 27. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay tanging gawain ito ng Diyos. Ang Diyos lamang ang may gawa nito. It is an entirely God's work. Okay? Kaya, where is boasting? Paano ka magmamayabang? Wala po tayong dapat ipagmayabang sa pagdating ng kaligtasan. Kundi ito ay biyaya lamang ng Diyos kasi siya ang may gawa po nito. Kasi maraming mga Kristiyano na nagmamalaki na meron silang contribution for their salvation. Hindi nila nakita. Gawain ito isang divine word. Kaya wala kang pwedeng iambag. Iyan po yung sometimes ay nagbibigay. No? Ayaw pariing ganap na talagang pala sila magagawa. Okay? So, justification by faith reminds us that we bring nothing
to the table except our need of grace. Wala kang may pagpaambag. Ang tanging kailangan mo lang ay biyaya ng Diyos. Hindi ka pwedeng that's why there is no reason, walang kadahilanan para tayo po ay magmayabang, magmalaki regarding sa iyong kaligtasan. It's not your achievement, it is Christ's gift. Regalo lamang po ito ng Diyos. Okay? Bigay lamang po ito ng Diyos through Christ. Wala po tayong pwedeng magpapagod. Kaya si Paul gives two principles with contrast. No? Yung sinasabi niyang the law of works, which suggests we earn God's favor through good deeds. Okay? Yun yung law of works. Okay? Mawa ka ng mabuti para matanggap mo yung pabor ng Diyos. Okay? While the law of faith ay nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay isang regalo lamang. Tinatanggap ko ito by trusting in Christ. Okay? Kaya dapat maging maliwanag po sa atin po dito. That's why in verse 20, it gives the summarize. Ay binigay po dito yung pangkalahatan. At napakagandang summarization regarding sa pinag-uusapan. Sabi po dito, this napakagandang paliwanag po dito. Sabi po dito, kung we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay itinuring na matuwid sa harapan po ng Diyos. Ibig lang sabihin, apart from the word of the law. Wala kang dapat gawin. Hindi mo pwedeng agawin sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa mo, which is ito yung mga ginagawa ngayon ng tao just to see na meron silang ambag. Kasi kung wala kang ambag, wala kang parte, di ba? Sa ating prinsipyo, pag wala kang ambag dito, wala ka. Yun kasi ang tumanim sa isipan ng mga tao. Right? Kailangan lagi nandyan ang kanyang pangalan, nandyan ang kanyang presensya. Nandyan po tayo namul. At sa antarang pinapaliwanag ni Paul na kahit ni Kating ay wala tayong ambag in terms of our salvation. Kaya maliwanag, malinaw, apart from works, you are justified by faith. Kaya hindi magliligtas kung anumang effort na gagawin mo. Gusto mong gawin, ipakita sa Diyos na tanggap-tanggap ka, gagawin ko ito. Kahit sabihin mo, ibigay ko lahat ng aking resources para lang mag-gain ko yung kaligtasan. No way, mga kapatid. Lalo na sa mga kapatid ko natin na ngayon lang nakarinig regarding sa justification o katwiran sa harapan ko ng Diyos. It's only through faith in Christ. Kaya walang magagawa. Ang mga bagay na ginagawa mo, it cannot save you. Your effort na uubusin mo. Di ba? Ang ginagawa po kayo, nakikita po natin ang kanyang panahon,
ang kanyang oras nandoon sa isang malaking building para lang matanggap ang kaligtasan. Di ba? Halos nandoon na, ayaw nang umuwi. Kaya ipakita lamang na katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang ginagawa. Eh, doon sila nakulang. Why? Because there are mga talagang false teacher. Kaya malaki ang kanilang tatanggapin na kalusan. Ay, dahil sa daming taong napapahamak dahil sa kanilang ginagawa. Kaya no way, no? Walang paraan. Kung ano man ang pinaggagawa mo, kahit sabihin mong lumuhod ka from here, going to Antipulo, para lang makarating ka sa simbahan. Hindi makakagawa nila. Kahit magbuhat ka pa ng transition. Transition ba? Translation. Translation ba? Translation. Hindi makakatulong po yun. Mamatay ka pa doon. Hindi ka talong nagligtas. Right? Kaya walang magagawa. Bakit ipinagdidiin po ni Paul ito? Bakit sinisiksik niya sa isipan ng mga tao? Because ang rason, ang katotohanan nito ay upang ikaw ay mag-humble, magpakumbaba. Ay, wala kang pagpapakumbaba, walang grasya, ang matatamo ng isang tao. Kaya nga sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, nagpapaalala po sa atin that God is opposed to the proud. Okay? Binabangga niya ang mga mayayabang, pero binibigyan niya ng biyaya sa mga tao na nagpapakumbaba, lalo na nga pagdating sa kaligtasan. Okay? Kaya mga kapatid, sino man na kasalukuyan nakikinig, let's reject pride. No? Kasi kaya we need to give the gratitude. Ibigay po natin yung dependency natin sa Diyos. Justification removes distinction. Kasi yung iba, hindi, ito yung aming paniniwala, ito yung aming simbahan. Kaya alam namin, sa pamagitan nito, ligtas kami, di ba? Buti nga, yung biyaya, yung habag ng Diyos, umabot sa iyo. Di ba? Tutusin dapat sa mga Israelites lang ito eh. Di ba? Sa mga Jew, dapat lamang ito. Pero dahil sa kanilang katigasan, ng kanilang mga puso at pukote, umabot ko sa atin ng biyaya. That's why Paul, pangalawang tanong niya, is God the God of Jews only? Diyos lang ba ng mga Hudyo ang Diyos? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Sabi ko lang verse 29. Maliwanag ang sagot ni Paul. Ang sagot ni Paul, yes, of Gentiles also. Okay? Kasi ng panahon ni Paul, ang mga Jew, sila lang ang karapat-dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Akala nila ay exclusive lang sa kanila yung pagpapala, ang kaligtasan. Okay? Pero ang ginawa ni Paul ay binasag niya ang ganong kaisipan. Dismantle that kind of idea. Pinagpipilitan niya that same God justify both Jews and Gentiles by faith. Paano yan? Yung kanilang works, iba yung works natin. Kaya kung tutusin, mas malapit sa kanila dahil sa kanila talagang yung Diyos talagang kilala nila, di ba? Tayo, wala naman tayo talaga as Gentiles, hindi natin kilala ang Diyos.
Marami nga tayong Diyos sa amin, di ba? Kaya hindi na tuloy malaman kung sino ang Diyos. Sa kanila talagang monotheism, no? Isa lang talaga ang Diyos nila. Kaya kilala nila ang Diyos. Okay? Kala nila, sila lang yung tagapagmana at mananagana yung biyaya ng Diyos. Exclusive sa kanila. Kaya dinisman nila niya yung idea po yun. Kaya sinabi niya ay parehas ang Jew at Gentiles was justified by faith. Okay? Dito sa verse 30, makikita po natin na Paul underscores this unity. Okay? Kaya sabi niya, since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Alam naman po natin yung circumcision. Sa kanila, talagang circumcision and practical o physical. No? Eh kung yun ang batayan, ay hindi aabot ang grasya ng Diyos po sa ating panahon. Yung circumcision ay sinasabi sa true sa puso na natin, yun ang circumcise. Binago, it means binigyan po tayo ng bagong puso. Through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, yung wall na umaharang sa ganong statement ay na-divide. Kaya umabot sa atin ng biyaya at yan ay nahati. No? Hinati. Kaya nga yung mamatay ang ating Panginoon, nahati. Kita po natin yung implication po, no? So, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 14 to 16 ay na-turn down yung tawag wood na happy. So, it means ang pamilya ng Diyos is open to all. Bumukas sa lahat. Okay? Na maniniwala. Regardless kung ano man ang iyong race, saan ka man nanggaling, ano man ang iyong race, ano man ang iyong background or social status, you are welcome to the family of God. Walang sangkapa. Ang pinaka-bottom line is faith in Christ. Okay? Kaya naalis tuloy yung exclusivity at yung pagiging feeling ng superiority sa mga Hudyo. No? Nawala po yun. Kaya ang gospel is for everyone. That's why there is a massive pronouncement of the gospel. Kaya lahat. No? Kaya hindi lang dito sa Pilipinas pinapangaralan ng gospel. India. No? Kaya kapag nagsipag ang mga mananampalataya, it means mapapadali ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi daw, pero mayroong takdang panahon. Mayroong takdang panahon ang pagbabalik ng Panginoon. Right? Kaya tandaan po natin, the gospel is for everyone. Okay? Pangatlo, ang katwiran, justification establishes the law in verse 31. Ito yung maganda. Okay? Paul anticipates an objection. Sabi po dito, do we then nullify the law through faith? Alisin na ba natin ang batas ng Diyos dahil meron ng mananampalatay? At yan yung pinag-aaralan po natin sa ating online Bible study. No? And, sabi nila, obsolete na yung Ten Commandments, yung law of God. Hindi. Maaaring pinalis yung iba, pero yung iba nananatili ito. Right?
Hindi pwedeng palitan ko yun. Hindi ko sabihin, kaya isinulat sa semento, sa bato, yes, it represent ang permanence po nun. Okay? Kaya, sabi ko ni Paul, do we then nullify the law through faith? Ang sagot ni Paul ay very forceful. No? Ang sagot po ni Paul in verse 31, never it be. Hindi pwede. Hindi pwedeng alisin. No? So, anong ibig sabihin po nito? Ang katwiran, justification doesn't make God's law irrelevant. Hindi daw pwedeng iugnay ang batas ng Diyos, okay, pagdating sa justification. Hindi ito po ay in-establish, lalo pang ginampanan, pinagtibay. Paano pinagtibay po yun? Of course, Christ fulfilled the law. Siya mismo ang gumanap sa mga batas ng iyon. Perfectly. Siya ang gumanap perfectly in behalf of you. Alang-alang sa ginawa natin. Kaya hindi piling yan nga nagpatibag. Kaya nga tinugman. Ano yung tinapatibag? Dahil ang kasalanan, merong kabayaran. Kaya pag may kasalanan ka, may kabayaran mo. Sa harapan ng Diyos, God will never unpunish sa mga may kasalanan. Christ fulfilled perfectly. Kaya ngayon, pinagdidipatingan ng batas pa, relevant pa ba ngayon? Diba? Yung batas kasi para sa mga Diyo lang talaga ito sa kanila ibinigay, diba? But because of this law is eternal command, ay dapat sumunod po tayo. Eternal command kasi po ito naging relevant sa atin bilang mga tao, mga hindi. Kasi ang batas ng Diyos ay ito po ay nagre-reflect po sa atin yung character ng Diyos. Diba? Makikita po natin yung character ng Diyos dahil sa mga batas na to. Makikita mo yung character niya, kung sino ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kagalit din ang Diyos, makikita mo dahil sa batas niya. Yan yung pakinabang po na hindi lang yan. Yan din yung guide for our holy living. Guide din po yan. Kaya hindi pwede sa pera po yan. Pero hindi yan ang paraan para makatanggap ng kaligtasan. Yan. Hindi yan ang paraan para makita mo ang kaligtasan. Hindi ito ay response ng biyaya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, don't abandon God's will. Okay? Or don't make it as a stairway to heaven. Kasi yan ito yung ginagawa ng iba. No? Para, di ba yun yung ano? Yun yung, sino yan? Yung young ruler. It's young ruler. It's a perfect model na mapapangasawa ng isang babae. Mayaman. Binata. Kahit yan ang problema. Ay akala niya yung ganun ay yung stairway to heaven para sa kanya. Yun. Kundi ang gawin po natin, ang batas, ay siya yung maghuhubog. Okay? Gawin natin na ito yung maghuhubog sa atin para lumago ang iyong pagsunod sa Diyos
pagsunod natin sa Diyos, patungo sa kabanalan. Right? Magbigay po sa atin ng gratitude, utang na loob sa Diyos. Pero it's not, hindi ito obligasyon. Tandaan po natin mga kapatid, ang batas, ang law, ay katulad daw yan ng kompas. Ano ba yung kompas? Okay? Ang kompas, siyang nagbibigay po sa atin ng guide. Okay? It doesn't save us, but it points us toward a life that honors God. Yan ang bibigay ko sa atin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang katwiran o justification. Justification by faith. Ay, hindi lamang po ito doktrina na dapat nating yakapin, doktrina na dapat po nating pag-aralan ng maigi. Okay? Pero ito yung katotohanan na nagbibigay po sa atin to affirm, okay, katotohanan na dapat natin ipamuhay. Okay? Bakit? Bakit? Yan ang dapat po natin gawin. Because it humbles us. Yung bibigay po sa atin ng pagpapakumbaba. At yan, ang bibigay din sa atin para tayo ay sama-sama. It will unite us. Diba? Hindi lamang po yun. Kundi ito ay panawagan para magtiwala ka lalo kay Kristo at lalo sumunod sa Diyos. Diba? Kaya ang tanong, masan ngayon dito ang pagmamayabang? Wala. Nothing. Inalis ang pagyayabang ng isang tao pagdating sa magandang gawa. Is akala nila yun yung paraan para makamit ang kaligtasan o abot ng meron ako. Pag gumawa ka ng mabuti, ay ganoon din ang gawin niya sa'yo, mabuti din. Diba? Pero in terms of salvation, you cannot boast. Hindi tayo pwede. Kaya dapat po nating alisin po yan. Okay? So, kung wala ka pa sa isipan na lumapit sa Diyos, cannot come to God. Ano naman ang iyong pinalalagyan? Kaya pwede naman lumapit sa Diyos. Either you are Jew or Gentile. Okay? Pwede lumapit. Kaya tandaan po natin, as we reflect of the gift of justification, kasi justification, ito yung pangunahing doktrina ng mga Kristiyano. Diba? Kasi nakakabol po natin, paano kaya ako magiging tama sa harapan ng Diyos. Ito yung ginagawa ng karamihan, many churches. Ito yung pangunahin na ginagawa. Ito yung mga simbahan eh. Dahil gusto nila, mapawalang sala sila through their advocacy, yung kanilang gustong gawin. Yung lingkod sa simbahan. Kaya nga may simbahan. Yan yung pangunahing rason. Kasi kung talagang kaligtasan, ang nais ng mga tao, eh kahit wala ng simbahan, naliligtas. Kaya lang, dinisan ng Diyos ang simbahan, kaya wala. Pero ang hinahabol ng mga tao na gustong makamtan ang pabor ng Diyos na kaligtasan, di po church. May mga simbahan pa nga na kapag nandito ka sa church, ligtas ka na eh. Kaya yung korte ng simbahan nila ay patusok.
pagdating daw ng Lord, eh yung simbahan niya, may anak na lang, kaya paburuso, mabilis. Eh, ganun yung design. Okay? So, as we reflect, habang iniisip po natin, paano kaya ako naging makatwiran sa harapan ng Diyos, how I became right in front of God. Nakita mo ngayon, through faith in Christ. Kaya, sana mag-reflect po sa atin. Ito ang pagbigay ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Habang ikaw ay nag-transform, of course, may transformation na nangyari sa buhay mo. Alam na po natin na hindi mo naman kagagawan yan, hindi sa biyaya ng Diyos. That's why you transform from the child of wrath, to the child of, ganyan na lang, marami pong gagawin. Right? So, paano po natin i-apply po dito, mga kapatid? How to apply this justification, kapwera, na natanggap po natin. Una, unity. Embrace the inclusiveness of the gospel. Okay? Sabihin, magkaisa po tayo. Ang gospel kasi, ang siyang nagiging dahilan kung bakit nandito po tayo, nagkakaisa po tayo. Either you are what you are, ay nagsasama po tayo dito dahil sa gospel. Okay? Bawal dito ang division. Nagbabawalan natin ang division. Bakit nagkakaroon ng division? Sa ibang simbahan, mayroong division eh. Dahil ako, Pilipino, bango, katabi ko, Amerikano, matamis ng ilong, nagkakaroon ng division. Hindi ito pwede. Either you are, ano man ang lahi mo, ano man ang tawag nito, kultura mo, o ano man ang background mo, there's no division. Pagdating sa gospel. Paano natin na-apply po? Through obedience. So, panghawakan po natin yung moral law of God. Uphold God's moral law, live in holiness. Mabuhay po tayo ng merong kabanalan. Hindi yun ang dahilan para ma-earn mo ang kaligtasan. Hindi, ito po ay reflection lang ng transforming grace ng Diyos. Okay? Mamaya, isipin mo, ito yung paraan para ikaw ay magkas. Okay? So, pananampalataya kay Kristo. Ito lamang dapat ang miral sa atin. Right? Sa ikaw na wala pa kay Kristo, di ka pa mananampalataya, ito lamang ang magiging tignan mo, faith in Christ. So, it means, stop striving. Kasi baka mamaya, hindi pa ako hindi pa ako believe, no? Sa pananampalataya kay Kristo, kaya dagdagan ko. Kaya magkakaroon na ngayon ng self-made righteousness. Dadagdagan mo ngayon. Ganyan ang mga nangyayari. Kaya napapagod ang Kristiyano. Napapagod ang mga kapatid ko natin. Dinadagdagan nila. Hindi pa ako sapat. No? Pagbubuti ko pa. Once na nagkasala, ay pagsak ulit. Hindi na mga kabangan. Tawang Kristiyano. Nagbihira dahil sa ganung paniniwala. Okay? Don't strive to yourself make righteousness. Hindi, ang gagawin po natin, ang gagawin mo, magtiwala ka ng todo kay Kristo sa kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yun lang ang pagpasa. Ang kadahilan bakit nagiging tama ka sa harapan ng Diyos. Manalangin.
salamat po ng Diyos sa kapahayagan ng iyong salita sa ating tunay po na nagbigay po sa amin kagalakan na wala kaming maaaring iambag ng mga bagay ng Diyos, kundi yung fully trust Christ sa kanyang fully work na natapos sa Diyos. Diyos na namin sa amin. Dahil umabot sa amin ang pinipiyaya. Sana yan din po Diyos sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming mga kapag-aral, sa lahat ng wala ang mga sa buhay. Ang salamat po Diyos. Ito ang